Biglang nagkaroon ng sariling isip ang fireball spell ko. Hindi lang siya nagkaroon ng sariling kamalayan. Minura ka pa niya at tinawag na isa kang walang kwentang mage. Para lumakas, bigla na lang siyang nagpas siyang lumayas ng bahay. Balak niyang mag-level up ng mag-isa. Inakala niyang iiyak ka at magmamakaawang manatili siya. Pero hindi niya inasahan na tuwang-tuwa ka pa pala. Ang nanay mo kasi ang pinuno ng pinakamalaki sa lungsod na kumpanya ng mga magic potion. Ang tatay mo naman ay ang City Defense Commander na kilala bilang Raging Thunder War God. Ang maging isang petex na rich kid. Hindi ba masarap ang humilata na lang? Pero, ang hindi mo inaasahan ay, isang oras pa lang ang nakalipas. Sunod-sunod nang nag-pop up sa panel mo ang iba't ibang paalala. Ang skill mong Fireball, pagkatapos ng mahabang paglalakbay, ay nakarating sa Green Prairie sa timog ng Shanghai City. Babala, may kalaban sa unahan. Nakita ang isang level 1 na sharp-toothed rabbit na kumakain ng damo. Nang makita ito, biglang tumawa ng mapang asal si Fireball. Ito lang, ang ganitong klaseng basura, matatawag mo bang halimaw? Nagpapatawa ka ba? Sa sumunod na segundo, galit na umatake si Fireball. Saktong-sakto ang tama sa mga ngipin sa harap ng sharp-toothed rabbit. Tagumpay ang pagpaslang. Experience plus 5. Skill proficiency plus 1. Ngunit, labis na hindi nasiyahan si Fireball. Para sa kanya, ang experience points na bigay ng ganitong kababang level na halimaw ay isang malaking insulto sa kanyang marangal na pagkatao. Nagmamadali siyang maghanap ng mas malakas na kalaban. Sumisigaw ito, lalabanan ko ang 10, habang tinitingnan mo ang sunod-sunod na battle record sa panel. Napaisip ka ng malalim. Ibig sabihin, kahit na mukhang lumayas na si Fireball, kasama pa rin siya sa skill system mo. Hahaha, nasa bahay ka lang nakaupo, pero ang experience, galing sa langit. Basta't kayang mag-level up ng mga skill mo, kahit na nakahiga ka lang sa kama at natutulog. Ang level at skill proficiency mo ay tuloy-tuloy sa pagtaas. At ang pinaka hindi ka panipaniwala sa lahat, ang mga skill ay may sariling utak. Mas magaling pa silang lumaban sa mga halimaw kaysa sa iyo na amo nila. Nang maisip mo yan, komportable kang sumandal, itinaas mo pa ng kaunti ang unan mo. Balak mo sanang magpatuloy sa paghiga-higa lang. Pero hindi mo inaasahan ang sumunod na system. Message na halos ikatulala mo. Dahil sa pambihirang talino ng iyong skill. Kusa itong nag-isip at nag-evolve para magkaroon ng advanced skill. Multi-burst fireball. Kayang maghiwalay agad sa 15 fireball para sa isang malawakang pambobomba. At pagkatapos tumama, mayroon pang pangalawang pagsabog na damage. Shit, pwede pala yun. Bigla kang napabalikwas sa kama. Kahit na beginner skill lang ang multi-burst fireball. Kasama na rito ang technique ng elemental splitting at second stage detonation. Kahit pa ang isang flame mage na dalubhasa sa mga fire type skill. Hindi iyon kayang matutunan sa isang subukan lang. Lalo na ang isang baguhang mage na tulad mo. Sobrang pambihira naman ito. Hindi mo maiwasang isipin kung magpapatuloy ang ganitong takbo. Pagdating ng level 10 at pwede nang matuto ng pangalawang basic skill. Kung matutunan ko ang water arrow, baka mainis din iyon sa hina ng kapangyarihan niya. At mag-level up ng kusa para maging tsunami. Kung matutunan ko ang earth shield, baka isipin din yung hindi ito sapat na matibay. At mag-level up ng kusa para maging absolute defense. Kung lahat ng klase ng skill ay ganito kasipag, edi itong tinatawag na baguhang mage. Hindi ba't magiging isang all-elemental forbidden spell god? Nang maisip mo to, napasinghap ka ng malalim. Mukhang ito na ang landas para maging Diyos habang nakahiga lang, At ang mga sumunod na system message, hindi mo tuloy alam kung matatawa ka o may inis. Pakiramdam ng fireball skill, masyadong mahina ang mga halimaw sa Verdant Prairie. Kasalukuyan siyang papunta sa mas mataas na level na lugar, ang Gloomy Forest. Mensahe, matulog ka na nga, huwag kang uwi dyan at ginugulo mo ang diskarte ko. Habang tinitingnan ng aroganteng mensaheng ito, gama ng loob mo, sige na nga, kung nagsusumikap na rin lang ang skill. Hindi pwedeng ako pa ang maging pabigat. Habang sinasabi mo yun, humikab ka. Humanap ka ng pinakakomportableng posisyon at natulog. Kinabukasan ng umaga, inaantok mo pang iminulat ang iyong mga mata. Nag-inat ka, napakasarap ng tulog mo. Walang kamalay-malay mong binuksan ang iyong class panel. Ngunit nakita mo ang isang bagay na lubos mong ikinagulat. Shit, talagang level 3 na. Dapat mong malaman, sa mundong ito, hindi madaling mag-level up, kahit pa ang mga henyo mula sa makapangyarihang pamilya. Sa tulong ng isang buong team, saka lang posibleng umabot sa level 3 sa unang araw. Samantalang ako, natulog lang, walang ginawa, naging level 3 na agad. At ang experience bar ko, tumaas pa ng 25%. Ito ba ang kagandahan ng pagiging fully automatic AFK? Pero ang impormasyon sa huling bahagi ng panel, ay nagpabalik sa iyo sa katotohanan. Pagod na ako. Hoy, kung sino ka man. Bilisan mo, kuhanin mo ako ng pagkaing may fire element para makabawi ako. Kung hindi, mag-strike ako. Habang tinitingnan ng medyo iritableng mensaheng ito, hindi ka naman nagalit, kasi kapag naubos ang mana mo, kailangan mo rin namang uminom ng potion. At saka, tinutulungan ka pa niyang magpa-level. Kaya naman, agad kang pumunta sa restaurant sa ibaba, para maghanap ng pagkain na makakapag-recharge ng fire element. Paglabas ng resulta, bumungad sa akin si Papa at Mama. Nakita ka ng nanay mong si Suwan. Aaluin ka na sana niya dahil isa ka lang pangkaraniwang mage. Pero hindi niya inakala, bilang isang banal na mataas na saserdotisa, ay may napansin siyang kakaiba sa'yo. Ang aura mo, bakit parang mas lumakas kaysa kahapon? Agad na natigilan si Suwan. Level 3 ka na, di ba ang usapan natin ay magpapakasarap ka lang sa buhay dito sa bahay? Palihim ka bang tumakas kagabi para mag-level up? Nagulat din ang tatay mong si Lin Tianhao. Halos lumuwa ang mga mata niya, sa harap ng gulat nilang mga tingin.
Bigla kang kinabahan. Lagot. Masyado akong nag-enjoy. Nakalimutan kong mag-isip ng palusot. Alangan namang sabihin kung kusa na lang lumabas ang mga skill ko para pumatay ng halimaw. Habang nag-iisip ka ng idadahilan, bigla na lang namula ang mga mata ni Papa. Tingnan nyo, sinong nagsabing tamad ang moer ko? Napakakonsiderasyon naman ng batang to, nakakaiyak. Sabi niya, aasa lang siya sa atin. Pero palihim pala siyang nag-level up magdamag. Para lang hindi tayo mag-alala. At kung paano ka umabot ng level 3 sa isang gabi lang. Hindi man lang sila nagtaka. Palagi naman kasi nilang binibigyan ng limpak-limpak na allowance ang anak nila. Siguradong gumastos yan para magbayad ng ilang high level. Na profesional para samahan siyang magpa-level. Kahit magastos, para sa pamilyang Lin. Ano lang ba yon? Mabuting anak. Sa sobrang tuwa ni Lin Tianhao, tinapak ka niya ng malakas sa balikat. Makita ko lang yang determinasyon mo. Sapat na kay Papa, dahil gusto mong mag-ensayo. Buong-buo ang suporta ni Papa sa'yo. Pagkasabi nyon, winasiwas ni Lin Tianhao ang kanyang kamay. At sumigaw sa labas ng pinto. Hong Yu, pagkasabi pa lang yan, isang matikas na anyo ang biglang pumasok sa pinto. Kung gusto mo talagang mag-level up, huwag ka nang pumunta ng patago. Hindi ligtas. Pagkatapos kumain, pasama ka kay Hong Yu sa labas. Mag-level up ka roon hanggat gusto mo. Kaligtasan ang una, tiningnan mo ang dumating. Medyo kilala mo rin ang taong ito. Isa siyang tapat na tauhan ni Lao Duo. Hindi biro ang lakas niya. Hay, mukhang itong pagpunta sa labas ay hindi ko na matatakasan pa. Gusto ko sanang umupo muna para kumain ng almusal bago umalis. Pero bigla kong naalala ang mensahe ni Little Fireball. Maria, yung almusal po natin ngayon. Mayroon po bang pagkain na mayaman sa fire element? Tulad po ng flame fruit, o steak ng crimson flame beast, mga ganoon po. Pagkarinig nito, biglang natigilan si Suwan. At pagkatapos ay mas lalo pang lumawak ang ngiti sa kanyang mukha. Naisip niya sigurong dahil wala ang kanyang anak na talent para sa fire element affinity. Kaya gusto niyang punan ito sa pamamagitan ng pagkain. Kahit na ang paraang ito, kumpara sa pagkakaroon ng talent, ay maituturing lang na isang patak sa karagatan. Pero ang ganitong klase ng determinasyon at ambisyon ay pambihira. Syempre, mayroon. Agad na lumingon si Suwan at inutusan ng butler. Bilis, kunin mo ang kahon ng lava red heart fruit. At saka yung kara rating lang kahapon na lomo ng flame rhino. Paprito mo agad sa kusina ngayon din. Basta't gustong kumain ni Moer. Kahit naatay pa ng fire dragon sa langit ang gustuhin mo. Kukunin niya ni Mama para sa'yo. Pagkalipas ng 10 minuto, napakamamahaling pagkain ang nakahain sa harap mo. Ang matinding presensya ng fire element ay naging dahilan para mapatingin sa gulat si Ye Honggaeon na nakatayo sa gilid. Dahil lang sa halaga ng isang almusal na ito, natumbas na niya ng isang taong gastusin ng isang ordinaryong pamilya. At hindi ka na rin nagatubili. Kumuha ka ng isang lava red heart fruit at agad itong isinubo. Biglang may sumabog. Isang alon ng init ang damaloy sa iyong katawan. Agad na nagumpisang magwala ang skill icon ng fireball. Nagpakawala ng 8 gal ang fireball. Sarap, ito mismo ang hanap ko. Pakiramdam ko, nag-uumapaw ang lakas sa buong katawan ko. Nasaan na yung mga lintik na halimaw na yan? Dali, palabasin niyo ako. Susunugin ko silang lahat. Nang marinig mo iyon, ang kamay mong naghihiwa ng steak ay sandaling natigilan. Grabe, ang bayolente naman ng fireball na to. Pero nagpakita lang ng pag-ismed ang fireball. Para saan pa ang pagpipigil? Tama na ang Saturday. Dali na, dalhin mo na ako sa kagubatan. Ang kapangyarihan ko ay sabik ng kumawala. Nang makumpleto ang pag-charge ng fireball, nakarating na kayo ni Hong Yu sa Dark Forest. Habang naglalakad si Ye Honggaeon, sanay niyang inilabas ang 2 kaisyo na may malamig na kislap. Young Master, para masigurado ko ang inyong level ng efficiency. Hindi po ako sasama sa party ninyo. Dahil mahahati po ang experience na makukuha ninyo kapag magka-party tayo. Ang plano ko po ay ganito. Ako po ang bahala sa paglore at pag-control ng mga halimaw. At paihinain ko sila hanggang sa bingit ng kamatayan. At kayo po ang magbibigay ng final blow. Sa ganitong paraan, sa inyo pong lahat mapupunta ang 100% ng experience points. Inakala niya na pipiliin mong mag-solo. Pero hindi niya inasahan na ganoon kakabilis pumayag. Hindi nagtagal, nakarating na silang dalawa sa teritoryo ng mga Shadow Wolf. Kahit na level 3 lang ang ganitong klaseng halimaw, kilala sila sa kanilang bilis at pagiging maliksi. Kaya napakahirap nilang harapin. Pero hindi na nagsalita pa si Ye Honggaeon. Mabilis siyang sumugod pasulong. Ang mga kaisyo sa kanyang kamay ay gumuhit ng malamig na kislap sa hangin. Sa sumunod na sandali, ang lobo ng kadiliman na lumundag sa ere ay nagpakawala ng isang nakakahindik na alulong. Agad itong bumagsak ng malakas sa lupa. Kahit hindi ito namatay, labis na itong kaawa-awa. Senyor ito, ngayon na, agad kang kumilos. Isang kulay dalandan na bolang apoy ang humagibis mula sa iyong palad. Pero sa sandaling lumabas ang bolang apoy, gaya ng inaasahan sa isang lobo ng kadiliman na kilala sa kanyang liksi. Kahit na malubha ang tama nito, mabilis pa rin itong gamulong pakanan. Ginamit nito ang kanyang likas na kakayahang aninong kisap mata. Sa paggulong nitong iyon, sakto nitong naiwasan ang orihinal na direksyon ng bolang apoy. Nang makita ito, kinabahan ng gusto si Ye Honggaeon. Lagot, gaya ng inaasahan, mabibigo pa rin ba? Masyadong diretso ang lipad ng bolang apoy ng isang baguhang salamangkero. Hindi nito talaga kayang sabayan ang mga biglaang pag-iwas na tulad nito. Hahabol na sana siya ng isang pangwakas na tira, upang hindi malagay sa panganib ang buhay ng senyor ito. Pero sa sumunod na segundo, isang di inaasahang bagay ang nangyari. Nanlaki bigla ang mga mata ni Ye Honggaeon. Para siyang nakakita ng isang hindi kapanipani walang pangyayari. Nakita niya ang bolang apoy na sumablay na sana.
Pagdaan nito sa likuran ng lobo, ay biglang huminto, at pagkatapos, pilit na binago ng bolang apoy ang direksyon nito. Gumawa ito ng isang matalas na U-turn, at dumiretso sa kinaroroonan ng lobo ng kadiliman. Tila nang iinsulto na sinabi ng bolang apoy, "Pinayagan ba kitang umiwas? Mamatay ka." Ang pabalik na bolang apoy ay walang mintis na sumabog sa katawan ng lobo ng kadiliman. Ang naghihingalo ng lobo ng kadiliman ay direktang pinasabog ng bolang apoy. Nagtalsikan ng laman at dugo nito. Sa sandaling iyon, ito pala ang pangalawang antas ng mental na paggabay. Dapat malaman na, kahit na ang pangalawang antas ng mental na paggabay ay hindi itinuturing na isang napakataas na antas ng teknik, pero iyan ay isang eksaktong operasyon na magagawa lang ng isang mataas na antas na salamangkero. Isang napakahirap na operasyon, at ang pinakamahalaga, kagigising lang kahapon ng Young Master. Isang bagitong salamangkero na wala pang 24 na oras mula nang magbago ng class. Ay kayang pilitin na baguhin ang trajectory ng skill gamit lamang ang kanyang mental power. Kaya pala hindi man lang tiningnan ng Young Master ang napakabilis na Shadow Wolf na ito, ni hindi man lang siya gumalaw. Ganito pala ang kumpiyansa ng isang malakas. Nang makita mong nakatulala sa iyo si Ye Hongyu, hindi mo napigil ang magsalita. Anong problema? Bakit ka nakatulala dyan? Bilis. Ang susunod, pinilit ni Ye Hongyu na itago ang kanyang pagkagulat. Ang tingin niya sa iyo ay tuluyan ng nagbago. Nagkaroon ng isang bakas ng paghanga mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Nang makita ang kanyang reaksyon, nangasara ang fireball spell habang kinukulangot. Kung sakaling ipakita ko sa kanya ang isang Thomas Flare, isang 720 degree na full spin na susundan ng elusive step. At sa huli ay gumuhit pa ng puso para sa kanya. Hindi ba't luluhod ang babaeng ito sa takot at sisigaw ng, "Diyos ko." Mga tao, napaka-owa talaga, napailing ka na lang sa iyong isipan. Ang daldal talaga ng maliit na fireball na ito. At pagkatapos ng isang hapon ng paglipol, matagumpay na umabot sa level 5 ang iyong fireball spell. Pagbalik sa manor, mabilis kang sinalubong ng iyong ina na si Suwan. Hinawakan niya ang iyong kamay at sinuri ka mula ulo hanggang paa. "Kumusta? Pagod ka ba? Nasugatan ka ba?" Nagkibit balikat ka at ngumiti. "Ma, nag-level up lang po ako. Hindi naman ako nakipagdigma. Paano naman ako masasaktan? Tsaka, ligtas po ako kasama si Ate Ye. At nang paakyat ka na sana para matulog." Ngunit ang sumunod na sinabi ni Ye Hongyu ay nakakagulat. "Commander, Madam, masasabi kong ang Young Master ang nakita kong pinakamay talento bilang isang mage." Sa sandaling masabi iyon, agad na naging seryoso ang ekspresyon ni Lin Tianhao. "Hongyu, ipaliwanag mo ng maayos. Kilala niya si Ye Hongyu. Ang babaeng ito ay may matuwid na pag-uugali. Prangka siyang magsalita, hindi siya magsisinungaling para lang mapasaya ang kanyang mga superior." Ngunit ang nakapagtataka, hindi sumagot si Ye Hongyu. Sa halip, kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa. Hindi sapat ang salita lamang. "Commander, Madam, ito ay isang video na ni-record ko kaninang hapon sa Gloomy Forest. Malalaman ninyo kapag napanood ninyo ito." Habang sinasabi ito, binuksan niya ang video, at itinutok ang screen ng cellphone sa mag-asawang Lin Tianhao. Sa isang iglap, agad na tumahimik ang buong dining room. Tanging ikaw na lang ang naiwang nakatayo sa gilid na medyo naiilang. "Ate Ye, kung magre-record ka man ng video, hindi mo ba pwedeng sabihin muna sa akin?" Patapos ang ilang sandali, bahagyang nanginginig si Lin Tianhao. Ang fireball na iyon kanina ay isang second stage mental power guidance. At si Moer ay may ginagawa pang iba. Naglalaro pa pala siya ng game. Bilang isa sa mga pinakamalakas na mandirigma sa lungsod ng Shanghai. Alam na alam ni Lin Tianhao kung ano ang ibig sabihin nito. "Sinasabi ko na nga ba, ang anak ko ay hindi isang ordinaryong tao. Ang anak ko ay may potensyal na maging isang dakilang emperador." Tinaapan din ni Suwan sa gilid ang kanyang bibig. Agad na namula ang kanyang mga mata. Ramdam ang nag-aalab na tingin ng iyong mga magulang. Napabuntong hininga ka na lang sa iyong isipan. Hayaan na nga, kung henyo, edi henyo. Hindi ko naman pwedeng sabihin sa kanila na nagkaroon ng sariling isip ang fireball ko, di ba? At noong akma ka ng magsalita, bigla kang pinigilan ni Suwan. "Moer, malapit na ang malaking pagsusulit mo. Kung gusto mong makapasok sa isang prestihiyosong akademya, kailangan mong umabot man lang sa level 10. At kailangan mo ring matutunan ng pangalawang basic skill para sigurado. Mayroon tayong mga basic skill book para sa iba't ibang elemento sa ating pamilya. Ang water arrow ng water type, at ang earth shield ng earth type. Mayroon pang ang pambihirang lightning strike ng thunder type. Moer, alin ang gusto mong pag-aralan? Sabihin mo lang." Ipapakuha agad ni Mama. Ngunit nang marinig ito, bahagyang napaisip si Lin Tianhao. "Anak, may mungkahi si Papa, kahit na walang kapantay ang asinta ng fireball mo. Pero tandaan mo, ang mga mage ay malalambot. Ang pinakakinakatakutan nila ay malapitan ng assassin o ma-focus fire ng mga ranged attacker. Kaya para sa pangalawang skill, iminumungkahi ni Papa na piliin mo ang earth shield ng earth type. Ito ang may pinakamataas na depensa sa lahat ng mga basic skill. Kapag natutunan mo yan, para ka na ring may dagdag na bahay ng pagong. Makakaligtas ito ng buhay mo sa mga kritikal na sandali. Napahawak ka sa iyong baba, at malalim na nag-isip. Sa bagay, mahalagang makaligtas. Sige, makikinig ako kay Papa. Ang pangalawang skill ko ay earth type muna. Ang mahalaga ay ang kaligtasan. Gusto ko pang mabuhay ng matagal para may mag-alaga pa sa akin, no? Malakas na tumawa si Lin Tianhao nang marinig ito. Hindi niya pinansin ang tila walang ambisyong sinabi ng kanyang anak. Sige, ngayong nakapagtakda na tayo ng layunin. Hindi pwedeng tumigil ang pag-level up. Habang sinasabi niya iyon, iginalaw ni Lin Tianhao ang kanyang kamay. Isang sinaunang scroll na naglalabas ng lilang itim na liwanag. Ang maingat niyang inilagay sa mesa.
Hard level to. Isang dungeon scroll para sa Ghostly Ancient Castle. Balak ko sanang ibigay to sa'yo pagkatapos ng ilang araw. Pero dahil napakabilis mong mag-level up, at mayroon ka pang talent sa microcontrol, pwede mo na tong gamitin mamayang gabi. Ang level requirement para sa dungeon na to ay level 3 hanggang level 5. Kaya hindi ka masasabayan ni Hong Yu sa pagpasok. Pero okay lang, nakahanap na ako ng team para sa'yo. Team, wala sa loob na nagsalita ka. Pero kasasabi mo pa lang yan. Ilang mga kabataan ang lumitaw sa may pinto. Ang nangunguna ay isang babaeng nakasuot ng light blue, na mage robe, at napakaganda niya. Sa likuran niya, nakasunod ang dalawang lalaki at isang babae. Isang matangkad at payat na lalaki na may dalang longbow. Isang matipunong lalaki na malapad ang katawan at may dalang dambuhalang kalasag.